Magandang buhay! Kumusta kayo mga mag-aaral? Heto na naman tayo muli para sa ilang minuto nating pag-aaral sa asignaturang ESP10. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Meron bang lumiban sa klase? Lahat ba ayan dito? Mabuti naman kung ganon. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Kayla. Pwede nyo rin akong tawaging Binibining Kay. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napapanahong paksa, ang makataong kilos. Ano ang unang pumapasok sa isip nyo pag naririnig nyo ang salitang makataong kilos? Tama! Ito ang mga gawaing ginagawa ng tao na may kaalaman, malaya, at kusa. Kaya't siya ay responsable sa mga epekto ng kanyang ginagawa, mabuti man ito o masama. Ibig sabihin, makataong kilos ay hindi basta-basta kilos lamang, kundi isang malayang pagpapasya, batay sa moralidad at kabutihan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang una, maipaliliwanag mo ang kahulugan ng makataong kilos. Pangalawa, matutukoy mo ang mga elemento ng makataong kilos. Pangatlo, maipaliliwanag mo ang kahalagahan ng pananagutan sa ating mga kilos. Ano nga ba ang makataong kilos? Tama! Ang makataong kilos ay mga kilos na ginagawa natin bilang tao nang may kaalaman, may kalayaan, at kusa. Ito ang mga desisyong pinag-iisipan at pinili nating gawin. Kapag kulang ang alinman sa tatlo, maaring hindi ito ganap na makataong kilos. Meron ako ditong mga halimbawa. Unang halimbawa, pagbibigay ng sagot sa kaklase na hindi nakapag-aral. Makataong kilos ba ito o hindi? Tama, hindi ito makataong kilos. May kaalaman at kalayaan pero napilitan o napakonsensya ka lang. Kulang sa kusa. Pangalawang halimbawa, pagtulong sa kapatid sa gawaing bahay kahit pagod ka. Makataong kilos ba ito or hindi? Tama, ito ay makataong kilos. May kusa, alam mong makakatulong ito at pinili mong gawin. At ngayon, tumungo naman tayo sa tatlong elemento. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may tatlong mahalagang elemento ang makataong kilos. Ito ang nagbibigay saysay at halaga sa ating mga desisyon at kilos. Ito ang kaalaman, kalayaan, at kusa o intensyon. Una, kaalaman. Ito ang pagkaunawa natin sa ating ginagawa. Kapag alam mo ang tama at mali sa iyong gagawin, ibig sabihin may kaalaman ka. Halimbawa, alam mong masama ang mandaya sa exam, pero ginawa mo pa rin ito. Ibig sabihin, alam mong mali iyon, pero ginawa mo pa rin. Pangalawa, kalayaan. Ito ang kakayahan nating pumili at kumilos nang walang pumipilit sa atin. Kung pinili mong tumulong sa iba nang walang pumipilit sa iyo, makatao ang kilos mo. Pangatlo, kusa o intensyon. Ito naman ang layunin ng ating kilos. Ginagawa mo ba ito dahil gusto mong makatulong o dahil gusto mo lang mapuri? Ang kusang loob na pagtulong kahit walang kapalit ay halimbawa ng makataong kilos. Kaya makikita natin kapag may kaalaman, kalayaan at kusa, may pananagutan tayo sa ating kilos. Ngayon naman, maglalaro tayo. Ang pamagat ng ating laro ay makatao o hindi. May babasahin akong mga sitwasyon dito. Sa ika-4 na parte ng papel nyo, isulat ninyo kung ang kilos ay makatao o hindi makatao. Game na? Unang sitwasyon. Tumulong si Ana sa kaklase niyang may lagnat. Pangalawa. Sinigawan ni Brian ang kanyang kapatid nang mainis siya. Pangatlo.
Tumanggi si Carlo sa inuman kahit pinilit ng barkada. Sabihan niyo ako pag tapos na. Tapos na bang lahat? Yes, Reyes. Gusto mong sumagot? Okay. Tama. Ang kilos ay makatao kung ginawa ito ng may kaalaman, kalayaan at kusang loob o mabuting layunin. Tandaan natin ito sa araw-araw nating buhay. Ngayon na malinaw na sa atin ang tungkol sa makataong kilos, tandaan natin ito. Lahat tayo ay may kakayahang pumili ng tama. Ang ating mga kilos ay hindi lang basta gawa. Ito ay refleksyon ng ating pagkatao. Kaya mahalaga na palagi nating isaalang-alang ang tama, makatao at mapananagutang pagkilos sa araw-araw. Bago tayo magtapos, ito ang inyong takdang aralin. Magsulat kayo ng isang journal entry tungkol sa isang makataong kilos na nagawa ninyo. Sagutin ninyo ang mga sumusunod. Ano ang ginawa mo? Bakit mo itong ginawa? Ano ang naging epekto nito sa iyo at sa iba? Ipasa ito sa susunod na klase. Gawin itong tapat at mula sa puso. Maraming salamat sa inyong pakikilahok, naway mas maging mapanagutan at makatao tayo sa bawat kilos na ating ginagawa. Hanggang sa muli, Grade 10, ingat kayo at pagpalaing araw sa ating lahat.